game. 3, 2, 1, go! Pilipinas, ngayon ang pagsikat ng mga balita. Dalawang Chinese vessels na madaan sa Balikatan 2024. Heat index sa Pilipinas, delikadong tumataas. Central Luzon Regional Schools Press Conference 2024, umaarangkada na. At mga Pilipinong atleta, dedikadong pinaghahandaan ng Paris Olympics 2024. Sa sinag ng araw, matatanaw ang balitang may paninindigan. Ang liwanag sa dilim dala ang boses ng sambayanan. Kasama ninyo bawat oras, bawat araw. Mula sa sikat ng nag-iisang Tanglaw. Magandang buhay, Pilipinas! Mayo Peraldo, San Fernando. Ako po ang inyong lingkod, Jerome Lee Terceño. At ako po si Janica Funcion. Mula sa Northern Capital ng bansa ngayong ika-1 ng Mayo. Hatid sa inyo ang balitang tapat at totoo. Ito ang Tanglaw. Namataan ang dalawang Chinese vessels habang isinasagawa ang Balikatan Exercise 2024. Para sa iba pang detalye, hatid ni Andre Luna. Napurnada ang mga gunnery exercises sa biglaang pagdating ng mga Chinese war vessels. Ayon kay Commander Jennifer Monforte, masusi silang nagmamasid sa mga ito. It impedes our navigational safety, then we will challenge them to give way on our path. Ang vessel ay namataan 4 hanggang 5 nautical miles mula sa lugar kung saan ang mga barko ng Pilipinas, US at France ay nakikibahagi sa Multilateral Maritime Exercises o MME. Nagbabalita, Andre Luna, Tanglaw ng Bayan. Inaasahang magdaranas ng sobrang init ang 36 na lugar sa Pilipinas ngayong linggo, batay sa ulat ng Pag-asa. Para sa iba pang detalye, ibabahagi ni Monique Almerol. Ayon sa Pag-asa, nasa ilalim ng delikadong klasifikasyon ng heat index ang ilang lugar sa bansa. Umabot na sa 50 degrees Celsius ang heat index sa Ibas Zambales na nasa ilalim ng klasifikasyon ng extreme danger, ang unang pagkakataon na naitala ngayong taon. Dagdag pa rito, ayon sa DOST Pag-asa Weather Specialist John Manalo, maaaring lumawak pa ang mga lugar na nakakaranas ng matinding init. Ani pa niya, hindi natin ina-emphasize yung values ng heat index but rather yung category. So ina-expect natin na may possibility na madagdagan bukod sa iba Zambales yung maka-exceed ng 51 or marami ang nasa panganib ng heat cramps o heat exhaustion dulot ng sobrang init na panahon. Kaya laging magdala ng tubig at payong. Nagbabalita, Monique Almerol, Tanglaw ng Bayan. Para sa iba pang mga balita, Central Luzon Regional Schools Press Conference 2024, aarangkada na. at Pilipino atleta sa Paris Olympics 2024, handa na kaya? Maka-plastic ka ba? Sa dinami-raming plastic sa mundo, huwag mo nang dagdagan pa. Magkialam. Sa ating kalikasan, maging responsable sa plastic na pinaggamitan. Muli magkakalito ng gabi ang mga probinsya sa Central Luzon. Para sa karagdagang impormasyon, andito si Ian Aurelio. Alinsunod sa papalapit na Central Luzon Regional Schools Press Conference 2024, nagsimula ng handa ang lungsod ng Angeles. Ang City Schools Division of Angeles ay nagsagawa ng mga sinsinang pagsasali sa campus journalism ayon sa DepEd Angeles Journalism Coordinator Rico Sotoria, dalawang panahon para palakasin at dagdagan ang kanilang pagkaman at pagkakanda. Ang palisan ay gagawin sa Pampanga High School, San Fernando City, sa ika-21 hanggang ika-23 ng Mayo. Ian Aurelio, Tanglaw ng Bayan. Mga atleta sa Pilipinas, taas noong irerepresenta ang bansa sa Paris Olympics 2024 na gaganapin sa France. Kamakailan lang, nadagdagan ang pambato ng Pilipinas sa Paris Olympics matapos manalo ni Samantha Catantan sa Olympic qualifier sa larangan ng fencing.
Aniya, ang mga taong sumusuporta at ang kanyang pagmamahal sa sport ang dahilan ng kanyang tagumpay. Pero po yung biggest motivation ko po this year, and of course po yung pagmamahal ko po talaga sa sport na fencing. And of course po yung family ko po, yung friends ko po, and yung mga teammates po and coaches po na talagang sumusuporta po sa akin. Ang ilan sa mga atletang Pinoy na makakasama ni Katantan ay sila pole vaulter, champion Ernest Viena, Olympic gymnast Carlos Yulo at marami pang iba. Janica Funcion mula sa Sinag ng Nagisang, Panglao. At yan ang mga balitang dapat mong malaman sa oras na ito. Mga balitang sandigan ng isang matatag at maunlad na bansa. Kaibigan, manatiling nakatutok sa aming social media actives at nabangan ang aming mga inihundang balita sa mga susunod pang mga araw. Ako po ang inyong lingkod, Jerome Tersenio. At ako naman po, si Janica Funcion. Tandaan, ang matalinong desisyon ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Sa balitang tapat at totoo, Bawat Isa pa to. Ay, pala. Nag-cut kasi ako kanina. Can you cut it na lang? Nag-cut kasi ako, tapos na-puke ako. Nag-cut na lang. Nung ako, pinigilan ko na lang ako eh. Nung ikaw na, hindi ko na napigilan. Hindi, nag-cut na ako.